Isa siyang walang kwentang healer na tinatratong parang basura ng sarili niyang party. Pero matapos iwanang mamamatay, nagbalik siya sa mas batang katawan na may God-tier glitch na tinatawag na full auto. Inakala ng isang grupo ng mga siga na madali siyang target hanggang sa kumilos siya ng mas mabilis pa sa kisap mata, sinira ang kanilang amor proprio at mga buto sa isang iglap. Ngayon, isang desperadang magandang elf ang naghahanap ng tagapagligtas, at malapit na niyang matanto na ang pagsama sa mahinang ito ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang matalik na kaibigan. Ang pangalan nito ay The Genius Healer's Restart, at ito ay simula pa lamang. Nagsimula tayo sa loob ng isang masiglang tavern kung saan dalawang lalaki ang nagsitsismisan tungkol sa isang kamakailang insidente sa bayan. Sa pagkakaalam, ilang mga halimaw na tinatawag ang sarili nilang Demon Soldiers ang nagwala 3 araw na ang nakalipas, at iniwang pugot ang ulo ng 7 mage. Nagtataka ang mas batang lalaki kung ganoon ba talaga kalakas ang mga sundalong ito, at kinumpirma ng mas matanda na para silang mga naglalakad na cheat code na may talino ng tao at mas malakas na mahika kaysa sa isang buong kawan ng mga dragon. Nang tanungin kung bakit biglang nangangaso ng mga mage ang mga napakalakas na halimaw na ito, binanggit ng mas matandang lalaki ang isang mainit na chismis na may hinahanap silang partikular na tao. Pero bago pa niya mailabas ang tunay na chika, bigla silang naantala. Ang umantala ay isang malakas na reklamo mula sa isang mage na kasalukuyang inaakusahan ang isang matandang lalaki na para raw itong manyak. Inuutusan niyang bitawan siya nito ngayong tapos na ang pagpapagaling, sinasabing nangingilabot siya sa paghawak nito. Ang bida nating healer ay kabadong humingi ng paumanhin, at ipinaliwanag na kinailangan niyang magdahan-dahan dahil ang sugat nito ay masamang kombinasyon ng dalawang magkaibang lason. Sumingit ang babaeng thief ng party, sinasabing masyadong malupit ang mage. Agad na inakusahan ng mage ang thief na kumakampi sa matanda, pero pumagit na ang blonde na swordsman para patigilin ang drama. Nagrereklamo ang mage na masisira raw ang kanyang mga susunod na inumin sa pagtingin pa lang sa mukha ng healer, at sumang-ayon naman ang blonde na swordsman. Naghagis siya ng ilang kakarampot na barya sa sahig, at sinabing tapos na ang trabaho ng matanda at oras na para umalis. Habang naghahanda ang 3 na iwanan siya, kaswal na inutusan ng swordsman ang ating bida na bumalik sa dati nilang oras bukas. Tinignan ng ating bida ang kaawa-awang bunto ng barya, at tinanong kung iyon na ba ang buo niyang sahod. Malupit siyang sinabihan ng swordsman na dahil ginugol niya ang buong laban na nagtatago sa dilim, isa lang siyang walang kwentang pabigat, at ang sahod niya ay akmang-akma sa kanyang walang ambag. Iniwan ng kakilakilabot na 3 ang ating bida na ganap na napag-iwanan sa labas ng tavern, na parang isang tutang itinakwil. Para lalong gatungan ang sakit, 3 dumadaan ang biglang humanga sa blonde na swordsman, at sinasabing ang kanyang elite na party ay tiyak na nakatadhana para sa kadakilaan. Nang maiwang mag-isa, napagtanto ng ating bida na nakalimutan niya ang sarili niyang mga sugat at mabilis na ginamit ang fairy heal spell sa sarili. Tinitigan niya ng masama ang kaawa-awang barya sa sahig, pinulot ito, at seryosong kinuwestiyon ang buong landas ng kanyang buhay. Saglit niyang inisip na itapon ang kanyang adventurer badge sa basura, ngunit napagtanto niyang imposible yon dahil sa kanyang pagiging mahirap. Wala siyang kahit anong ipon, walang ibang kakayahan, at naisip na ang pagiging pagkain ng halimaw ay maaaring isang magandang pagbabago sa karera sa kanyang edad. Isinantabi ang kanyang matinding pagdurusa, napagdesisyonan niyang walang saysay na iyakan ang nakaraan, ngumiti, at nagpa siyang lunurin ang kanyang mga kalungkutan sa isang lokal na bar. Habang naglalakad sa mga kalye, biglang napalibutan ang ating bida ng isang masamang lilang aura, at nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, inalis ang kamay, at nakitang puno ito ng sarili niyang dugo. Bago pa man niya maproseso ang biglaang pagdurugo, isang boses mula sa itaas ang pabirong nagreklamo na sumablay sa target. Sa isang kalapit na bubong ay nakatayo ang isang nakahood na tao na naglalabas ng purong kasamaan. Naramdaman ng ating bida ang isang mabigat na alon ng mahika na dumadagan sa kanya, at agad na napagtanto na ang taong ito ay lubhang mapanganib at wala sa kategorya. Nagpakilala ang nakahood na tao bilang isang Demon Soldier at alagad ng Demon King. Masaya niyang ibinalita na sa wakas ay natagpuan na niya ang ating healer at narito siya para magalang siyang patayin sa direktang utos ng kanyang boss. Nang walang pag-aalinlangan, iniwasan ng ating bida ang isang nakamamatay na kasunod na atake at mabilis na ginamit ang Angel Heal sa sarili para takpan ang nagdurugong butas sa kanyang tiyan. Tunay na humanga ang Demon Soldier sa kanyang napakabilis na casting speed at sumagot naman ang ating bida ng isang sarkastikong pasasalamat. Itinigil ng demonyo ang pagbibiro, nagbabantang hindi na magpipigil at mabilis na tatapusin ang trabaho. Habang pinagpapawisan ng husto, napagtanto ng ating bida na seryoso ang baliw na ito na patayin siya. Gusto niyang malaman kung bakit ang mismong Demon King ay nag-utos na ipapatay ang isang palaging bigong healer. Para sa demonyo, ito ay sobrang nakakatawa. Humalakhak siya, kinukutya ang ating bida sa pagiging walang kaalam-alam sa sarili niyang halaga. Inihayag niya na ang ating bida ay nagtataglay ng isang skill na minsan lang sa isang milenyo lumitaw,
tinawag itong isang ganap na trahedya na masasayang ang ganoong kahalagang yaman. Natural na nagalit ang ating bida at gustong malaman kung ano ang pinagsasabi ng demonyo. Ngunit bago pa siya makakuha ng anumang sagot, biglang napugot ang kanyang ulo mula sa kanyang leg. Habang tumatagilid ang kanyang paningin, kaswal na ipinaliwanag ng demonyo na kahit hindi pa kumpleto ang kapangyarihan ng ating bida, ang pag-iwan sa kanya na buhay ay gagawin siyang isang malaking banta sa hinaharap. Nagpaalam ng magalang ang demonyo at umalis. Sa kabila ng pagkapugot ng ulo, himalang nananatili pa rin ang kaunting kamalayan ng ating bida. Masama niyang tiningnan ang papalayong demonyo, galit na tumatangging hayaan na magtapos ang kanyang kwento ng ganito. Sa kanyang mga huling sandali, nag-flashback ang kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit ito ay isang kahindik-hindik na koleksyon ng mga alaala kung paano siya ginagawang pain sa mga halimaw at tinatawanan ng kanyang masamang party. Mapait niyang napagtanto na ang kanyang buong buhay ay isang ganap na basura. Ngunit sa sandaling tuluyan na siyang lamunin ng dilim, nagbago ang eksena sa isang maliwanag na pagsikat ng araw. Biglang idinilat ng ating bida ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang sarili at napagtantong hindi maipaliwanag kung bakit mas bata na siya. Mukhang napindot ng ating healer ang pinakamalaking restart button. Nagising ang ating bida sa ilalim ng isang malaking puno, nakatitig sa kanyang mga kamay na may lubos na pagkalito. Nagtataka siya kung paanong napindot niya ang cosmic undo button at nabuhay muli. Bagaman sinasabi ng kanyang pagiging mahirap na lubhang imposible na makaligtas sa pagkapugot ng ulo. Gumapang siya patungo sa isang kalapit na anyong tubig, sumilip sa refleksyon at bumungad sa kanya ang mukha ng isang ganap na hindi pamilyar na binata. Bago pa man niya maproseso ang kanyang bagong parang panaginip na mukha, tatlong naglalakad na red flag ang lumapit sa kanya. Naglalabas sila ng matinding bully energy. Napansin ng una na hindi pa pala siya patay, habang malupit na sinabi ng pangalawa na para siyang sariwang bangkay kahapon lang. Sumingit ang pangatlo, iginiit na mas mabuti sana kung nanatili na lang patay ang walang kwentang basurang ito. Nag-buffer sandali ang utak ng ating bida, sinusubukang alamin kung ang mga magagandang ginoong ito ay tunay na kaaway o mga kakilala lang na masama ang ugali. Bago pa niya maayos ang timeline, sinigawan siya ng bully sa gitna na bumangon, tinawag siyang terya at inutusang magmadali at maghanda. So ito pala ang mga kasama niya sa party. Napakasaya naman. Hinawakan ng bundok ng masamang intensyon ang ating bida sa kwelyo, agresibong nagtatanong kung nakikinig ba siya. Nang magalang na magtanong ang ating bida kung sino sila, inakala ng bully na nabugbog siya ng husto kaya nawala ang kanyang memorya at masayang nag-alok na dagdagan pa ang suntok para maalala niya. Sa pagsulyap sa kanyang mga bagong braso, napansin ng ating bida na ang sariwang katawan na ito ay puno ng napakaraming pasa. Napagtanto niya na ang kawawang batang ito, si Terya, ay nabubuhay sa parehong miserable at punching bag na buhay na katatakas niya lang. Napagtanto ng ating bida na nahijak ng kanyang kaluluwa ang katawan ni Terya. At tamang-tama, isang malakas na suntok ang pinakawalan ng bully diretsyo sa kanyang tiyan. Sa halip na matumba na parang murang upuan, halos hindi naramdaman ng ating bida ang suntok. Tinitigan niya ang bully ng diretsyo sa mata ng walang anumang takot, mahinahong sinasabi na ang kaawa-awang suntok nito ay halos hindi man lang kumiliti. Agad na natigilan ng bully, nauutal na sinasabing hindi ito ang Terya na kilala niya dahil hindi man lang ito natinag. Para lalong malito ang tatlong ugok, kaswal na ginamit ng ating bida ang fairy heal sa sarili, bahagyang kumikinang habang agad na nagsasara ang kanyang mga bagong sugat. Ang bully na may hawak na magic staff ay halos malaglag ang panga, nagtatanong kung kailan pa natuto ng high-level na healing magic ang walang kwentang si Terya. Ngumisi ang ating bida, masayang ipinaalam sa kanila na hindi na siya ang Terya na dati nilang sinisipa-sipa. Hindi kinaya ng ego ng matabang leader ang ganitong klaseng pagsagot. Sumigaw siya sa kanyang mga kasama na huwag nang magpigil, nang angakong pagsisisihan ng ating bida ang bago niyang ugali hanggang sa huling hininga nito. Habang naghahanda ang tatlo para sa isang bugbugan, naging seryoso ang tingin sa mata ng ating bida. Inamin niya na matagal na panahon na mula nang maramdaman niya ang ganitong tunay na galit. Napagdesisyonan niyang may utang na loob siya kay Terya para sa libreng paggamit ng katawan, kaya nanumpa siyang tuturuan ng masakit na leksyon ang mga loko-lokong ito. Sumugod ang ating bida at agad na ibinaon ang unang bully sa lupa, sinubsob ang mukha nito sa sahig ng may perpektong katumpakan. Kaswal niyang tiningnan ang susunod na lalaki at masayang sinabing siya na ang susunod. Nagpakawala ng desperadong suntok ang pangalawang bully, ngunit madali itong naiwasan ng ating bida at ibinaon ang kamao ng malalim sa tiyan ng lalaki. Habang naghahabol ng hininga ang pangalawang bully, pabirong pinuri ng ating bida ang kanyang pagsisikap. Ang matabang leader ay pinagpapawisan na ngayon, lubos na naguguluhan kung paano naging isang martial arts master sa isang gabi lang ang dating walang kwentang miyembro ng party. Napatawa ang ating bida sa salitang walang kwenta, sinabing narinig na niya ang eksaktong insultong iyon ng napakaraming beses sa kanyang nakaraang buhay. Sumugod ng padalos-dalos ang matabang bully habang iminawasiwas ang isang mabigat na mace, ngunit hindi man lang natinag ang ating bida. Mahinahon niyang sinabi na ang isang frank adventurer ay adventurer pa rin,
at ang isang buong buhay na pag-survive sa purong impyerno ay nagbibigay ng seryosong karanasan sa labanan. Inagaw niya ang magic staff mula sa walang malay na mage at hinampas ang matabang bully ng diretsyo sa mukha. Tinitingnan ang umaaray na gulo, ipinaliwanag niya na ang paggamit ng lakas ng walang utak ay parang isang paslit na nagtatantrum at kinutya siya sa pagkatalo sa isang di umano'y mababang ranggo. Nakatayo sa ibabaw ng kanyang mga talunang bully, sandaling inisip ng ating bida kung sobra ba ang ginawa niya sa mga bata. Ngunit sa pagtingin sa kanilang mga walang malay na anyo, umaasa siyang kahit paano ay mababawasan nito ang natitirang sama ng loob ni Teria. Sandali niyang pinahalagahan ang kanyang bago, maliksi, at malusog na pangangatawan, lubos na nalilito kung bakit ang isang taong ganito kagaling ay tinatratong parang basura. Nagtataka rin siya kung paano niya magagamit ang kanyang lumang healing magic sa bagong katawan na ito, at sa wakas ay tinanggap na totoo pala ang pagsanib ng kaluluwa sa mundong ito. Habang puno ng walang katapusang tanong tungkol sa kanyang susunod na gagawin, nakakita siya ng isang piraso ng papel sa sahig. Isa itong status examination form na pag-aari ni Teria, opisyal na nakalista siya bilang isang frank swordsman. Nang mapagtanto na isa ring adventurer ang kanyang bagong katawan, nagpasya ang ating bida na ang pagkuha ng bagong pagsusuri ang perpektong susunod na hakbang. Walang mareresolba ang pag-upo lang at pag-isip. At higit sa lahat, kailangan niyang alamin kung ano ang ibig sabihin ng demonyong sundalo na iyon tungkol sa pagkakaroon niya ng isang skill na minsan lang sa isang milenyo lumitaw. Dumiretso agad ang salaysay sa kung paano gumagana ang Adventurer Status Examination. Sa madaling salita, iniskan ng isang espesyal na magic tool ang katawan ng isang tao para kalkulahin ang kanilang lakas, magic power, at stamina, at maglalabas ito ng pangkalahatang adventurer rank. Ang sistemang ito ang nagdidikta sa buong kinabukasan ng isang adventurer, kaya naman ang ilang overachiever ay kumukuha ng exam linggo-linggo para subaybayan ang bawat maliit na pagtaas ng stat. Ang bida naman natin, inamin na ilang taon na siyang hindi kumukuha nito dahil halos fossilized na ang kanyang stats, at naisip niyang sayang lang sa oras na tingnan pa ang mga ito. Lumipat ang eksena sa guild reception kung saan inabutan ang ating bida ng kanyang bagong print na status paper. Tiningnan niya ang dokumento, kinukumpirma na ang pangalan ng bago niyang katawan ay Tirianga. Opisyal siyang isang rank healer na may napakalungkot na base stats, bagsak sa endurance at magic, at isang nakakahiyang minus sa spirit. Sa magandang banda, matagumpay na nailipat ang kanyang signature na Fairy Heal at Angel Heal spells. Hindi nakakagulat, ang kanyang ultimate spell, Prayer to the Gods, ay nakalock pa rin sa likod ng isang insufficient ability warning. Nagtataka ang ating bida kung sa kanya ba o sa original na Teria ang base stats, pero binaliwala niya ito, umaasang may mas magandang balita sa skill section. Paglipat sa ikalawang pahina, halos malaglag ang panga niya sa sahig. Mayroon pala siyang mga hidden skill. Ang una ay isang level 1 na abilidad na tinatawag na Blood Zone, na nagpapalakas ng kanyang critical at vital hit rates. Napagtanto ng ating bida na dahil ginugol niya ang kanyang nakaraang buhay sa galit na pagpalo sa mga halimaw gamit ang kanyang healer staff, hindi niya sinasadyang na-unlock ang isang physical attacker skill. Pero ang tunay na bida ay ang kanyang pangalawang skill, ang Full Auto. Puno ito ng mga passive buff para sa depensa, atake, magic power, reflexes, at may kasama pang bahagyang auto-healing. Sabi sa description, automatiko nitong inilalapat ang mga buff na ito sa gumagamit at sa sinumang kinikilalang kakampi. Nag-short circuit ang utak ng ating bida habang iniisip kung itong nakakatuwang cheat code na ito ang once-in-a-millennium skill na halos ikapanginig sa takot ng demonyong sundalo. Dahil hindi sapat ang pagbabasa lang ng papel, nagpasya siyang ang tanging lohikal na susunod na hakbang ay kumuha ng quest at subukan sa laban ang kanyang mga bagong laruan. Ngunit bago pa siya makakilos, isang pamilyar na alon ng pagiging toxic ang pumasok sa gusali. Ito ang kanyang dating party na binubuo ng blonde na espadador, ang nakasalaming maid, at ang medyo hindi gaanong kasamaang thief girl. Galit na nagrereklamo ang blonde na hindi mahanap ang nawawala nilang matanda, habang nag-inarte naman ang mage na tumakas daw ito nang hindi nagpapaalam. Kinakabahang nagtataka ang thief kung nasaan si Sotel, nag-aalalang baka bumagsak na lang ito kung saan. Napagtanto ng ating bida na tuluyan niyang nakalimutan ang mga walking red flag na ito. Nagmartsa ang blonde papunta sa quest board, malakas na idineklara na mas mabuti pa silang wala ang walang kwentang iyon. Lubos na sumang-ayon ang mage, walang pakialam na sinabing kahit na mamatay sa kanal ang dati nilang healer, hindi nila yon problema. Biglang nahuli ng blonde ang ating bida na nakatitig. Sa halip na makilala ang kanyang dating kasamahan, agresibong tinanong ng espadador ang bata kung ano ang tinitingnan nito, at sinabing hindi sila palabas. Sinabi ng mage sa espadador na huwag pansinin ang bata, nagrereklamo na iniwan sila ng kanilang matandang healer na may malaking gulo at umalis ng padabog ang tatlo. Pinanood sila ng ating bida na umalis at may napagtantong kamangha-mangha. Sa pagitan ng tatlong lokal na bully kanina at ng kanyang kaawa-awang dating party, literal na walang nakakakilala sa kanya. Pagtingin niya ulit sa kanyang status paper, isang malaking alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya.
Sa loob ng maraming taon, ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa kakarampot na halaga, yumuyuko sa mga basurang tao para lang mabuhay. Ngayong nasa kabataang katawan ni Tyria, ang Frank Healer, napagtanto niyang maaari na niyang permanenteng kanselahin ang kanyang subskripsyon sa miserableng buhay na iyon at magkaroon ng panibagong simula. Dahil sa purong hinanakit at bagong pag-asa, nagmartsa siya sa board at kumuha ng Frank Quest na pumatay ng 30 lobo. Lipat tayo sa kagubatan kung saan ginagawa ng personal na punching bag ng ating bida ang lokal na populasyon ng mga lobo. Madali niyang pinatumba ang unang halimaw, pagkatapos ay binigkas ang kanyang Blood Zone skill para magbigay ng mapanirang huling suntok sa pangalawang lobo. Namangha siya sa kung gaano ka-convenient ang skill na yon, sinisisi ang sarili sa isip dahil hindi kumuha ng status exams sa nakaraang buhay niya. Bigla siyang nabalot ng isang matingkad na berdeng aura. May lumabas na system notification na nagsasabing umakyat na sa level 2 ang Blood Zone, na lubos na nagpapalakas sa kanyang critical at vital hit rates. Naramdaman ang paglakas ng kanyang kapangyarihan, nakita ng ating bida ang 3 pang lobo na sumusugod sa kanya. Ngumisi siya ng mapanganib, masayang idineklara na oras na para sa main event para subukan ang kanyang full auto skill. Masiglang pumuse ang ating bida para ilabas ang kanyang bagong-bagong full auto skill sa 3 papalapit na lobo, pero walang nangyari. Labis na nalito sa matinding kakulangan ng mga magical fireworks. Halos hindi niya naiwasan ang isang sumusugod na lobo bago niya ito pagpapaluin ng kanyang staff. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, desperadong nagtataka kung bakit sira ang kanyang ultimate cheat code. Huminto muna siya para mag-isip at binasa ulit ang fine print. Malinaw na nakasaad sa teksto na otomatikong tinatarget ng mga epekto ang gumagamit at mga kinikilalang kakampi. Napagtantong ito ay isang 24 paghahati 7 na passive buff at hindi isang laser beam. Nagpasya siyang gumawa ng isang kaduda-dudang field test sa pamamagitan ng literal na pagpapakagat ng kanyang kamao sa isang sumusugod na lobo. Agresibong kumagat ang halimaw. Pero sa halip na gawing merienda ang ating bida, tuluyang nadurog ang mga ngipin ng lobo sa kanyang mga buko. Isang pamilyar na berdeng aura ang agad na bumalot sa ating bida. Habang pinapanood ang lobo na umiiyak dahil sa bago nitong bayarin sa dentista, napagtanto ng ating bida na halos hindi patas ang kanyang defense enhancement. Ang medium defense boost ay ginagawang parang banayad na simoy ng hangin ang mga mababang antas na atake, at agad namang binubura ng minor auto-heal ang anumang maliliit na galos. Para na siyang naglalakad na may absolute zero damage immunity. Mabilis na nag-isip, napagtanto niyang ang automatic attack at magic boost ay ginagawang sobrang laki ng pangkalahatang benepisyo. Dagdag pa, mas mabilis mag-level up ang mga skill kapag alam mo na ang tungkol sa mga ito at ginagamit mo sila. Naalala niya ang sinabi ng demonyong sundalo na siya ay isang nasayang na yaman at sa wakas ay nag-click na ang lahat. Ang elite na alagad na iyon ng Demon King ay hindi pinaslang ang isang laos na healer para lang sa katuwaan. Pinagpapawisan siya ng malapot dahil sa walang hanggang potensyal ng full auto. Napagtanto ng ating bida na kung paghihirapan niyang i-level up ang abilidad na ito, ang kanyang kapangyarihan ay lalaki ng walang katapusan, na magbibigay daan sa kanya na tuparin ang lahat ng pangarap na pilit niyang tinalikuran sa kanyang miserableng nakaraan. Habang kaswal niyang sinisira ang mga natitirang lobo na parang gawa sa basang papel, isang malaking bagay ang kanyang napagtanto. Hindi lang basta nag-download ngayon ang full auto. Aktibo na siyang pinalalakas nito sa buong buhay niya. Hindi niya lang napansin dahil palagi siyang ginagawang panangga ng kanyang basurang dating party laban sa mga napakalakas na halimaw na lubusang nagtatago sa kanyang pinahusay na stats. Ngayong sa wakas ay kalaban na niya ang mga ka-level niya, pakiramdam niya ay kasinggaan ng balahibo ang kanyang katawan. Pinapanood niya ang mga lobo na sumugod na parabang nasa malinaw at frame by frame na slow motion. Alam niyang ang malaking pagbabagong pisikal na ito ay hindi lang dahil sa mas batang katawan, kundi ang pinagsama-samang epekto ng mga nakatagong buff sa loob ng maraming taon. Nagpakita ng isang mapanganib at tiwalang ngiti, nanumpa ang ating bida na lubusang masterin ang cheat code na ito, tuluyang kanselahin ang kanyang nakaraang kamalasan, at ituring ang pangalawang buhay na parang isang all-inclusive na e-vacation. Upang opisyal na isara ang usapan, lumitaw muli ang kanyang system window. Kapansin-pansin, ipinapakita na nito ngayon ng tama ang kanyang orihinal na pangalan, Sotel, sa tabi mismo ng kanyang pamilyar na titulong Frank Healer. Ipinapakita nito ang kanyang nakakatawang kalunos-lunos na base stats, at ang kanyang kasalukuyang nakalock na God tier na prayer spell, pero ipinagmamalaki rin ang kanyang bagong level na Blood Zone at full auto skills, na tuluyang nagpapatibay sa simula ng kanyang sobrang lakas na bagong buhay. Ang ating bida ay naglakad pabalik sa bayan bitbit ang isang bundok ng mga parte ng halimaw, napakalaki na halos may sarili na itong zip code. Inaamin niyang medyo nasobrahan yata siya. Ang quest ay humingi ng 30 lobo, ngunit dahil sa sobrang tuwa sa pagkakaroon ng malakas na stats, hindi niya sinasadyang naubos ang 3 beses ng bilang na yon. Gayunpaman, naisip niyang hindi naman krimen ang pagiging overachiever.
Pabalik sa Adventurers Guild, isang lalaki na parang sobrang daming napanood na Andrew Tate clips ang agresibong lumalandi kay Rosa, ang receptionist. Halatang halata sa mukha niya na gusto na niyang tapusin ang usapang ito. Sakto namang hinihiling ng lalaki na tigilan na niya ang pagpapakipot, nakita niya ang ating bida at halos lumundag sa pagkakataong mag-asikaso ng bagong customer. Inilapag ng ating bida ang kanyang literal na bundok ng mga balat ng lobo sa counter, nahihiyang humihingi ng paumanhin sa sobrang dami ng na-deliver. Ang mga adventurer sa paligid ay hindi makapaniwala, nagbubulungan kung paano nagawa ng kilalang walang kwentang si Teria ang ganitong bagay. Namula ng husto ang mukha ng receptionist. Masigla siyang binati, hinuhulaan ang mabilis na promosyon sa A-rank o kahit rank. Pagtingin sa kanyang totoong ngiti, nakaranas ang ating bida ng purong kaligayahan kung saan halos pagpawisan ang kanyang mga mata sa ginhawa. Sa nakaraang buhay niya, ang mga mukha lang na nakikita niya ay puno ng galit at pagkadiri, kaya't ang magandang pakikitungong ito ay parang sariwang hangin. Siyempre, ang magandang sandali ay agad na nasira. Nagmartsa ang na-reject na alpha male, agresibong sinasabi sa ating bida na tumabi. Tiningnan niya ang ating bida mula ulo hanggang paa. Tinawag siyang baguhan lang na nagdala ng napakaraming huli para lang mapabilib ang receptionist. Nang tumitig lang pabalik ang ating bida, pagod na pagod sa biglaang drama, lalo pang nag-angas ang lalaki. Malakas siyang nag-akusa na binili lang ang mga materyales, sinasabing hindi kailanman matatalo ng isang mahinang healer ang mga lobong may magic resistance. Kalmadong itinaas ng ating bida ang kanyang kahoy na staff at magalang na ipinaliwanag na literal niyang pinagpapalo hanggang mamatay ang mga lobo gamit ito. Humalakhak ng mapanlait ang malandi, ayaw maniwala sa kwento, at ipinagyabang ang kanyang mga braso na doble raw ang laki sa braso ng ating bida. Napagtantong hindi mo mapapangatwiranan ang isang pader, nagpa siya ang ating bida na baliwalain na lang siya. Kaswal siyang nagpaalam at tumalikod, iniisip na hindi na sila magkikita pang muli. Ang ganap na pagbabaliwalang ito ay dumurog sa marupok na ego ng lalaki. Sumisigaw na sobrang astig daw umarte ang ating bida, nagpakawala siya ng isang duwag na suntok sa likod ng ating bida. Hindi man lang nag-abalang umiwas ang ating bida. Tumama ang suntok pero sa halip na makasakit, halos madurog ang kamay ng lalaki at naging duguan at basag. Habang umaalulong sa sakit ang lalaki, inosenteng sinabi ng ating bida na wala naman siyang ginawa. Napagtanto niyang ang defense at reflection buffs ng kanyang full auto skill ay halos ginawang solidong titanium ang kanyang katawan. Ang mga manonood na adventurer ay todo asar sa lalaki dahil sa pagbali ng sarili nitong kamao sa isang baguhan. Ngayong lubos na napahiya at halos bumubula na ang bibig, binunot ng malandi ang kanyang espada at sumugod, sumisigaw tungkol sa mga di mapapatawad na insulto. Sa kasamaang palad para sa kanya, nababasa ng ating bida ang kanyang mga galaw na parang isang malalaking letra na pambatang libro. Madali niyang nahulaan ang mataas na tindig, ang pababangka ng hiwa, at ang kaliwang paghampas, iniiwasan ang bawat isang atake ng may perpektong katumpakan. Ang kanyang utak at mga kalamnan ay perpektong magkakatugma. Sinimulang purihin ng mga manonood ang walang kahirap-hirap na galaw ng paa ng ating bida, na lalo lang ikinagalit ng umatake. Halos dumura na ang lalaki habang nagbabanta na papatayin siya. Ganap na binitawan ng ating bida ang pagiging inosente, tumitig pabalik na may seryosong mga mata. Mahinahon niyang sinabi na napakabigat ng mga salitang iyon para sa isang kabataang lalaki, at humanda para magbigay ng isang napaka-edukasyonal na ganting atake. Ang galit na alpha male ay tuluyang nawala sa sarili, sumisigaw tungkol sa mga peste, habang nagpapakawala ng sunod-sunod na nagwawalang mga hiwa. Walang kahirap-hirap na iniwasan ng ating bida ang bawat isa, nagpa siya na opisyal na oras na para paliparin ang lalaking ito. Masaya niyang sinabi na dahil pareho silang adventurer, dapat ay walang samaan ng loob at basta na lang ibinaon ang kanyang kamao sa tiyan ng lalaki. Sa labis na pagkagulat ng ating bida, tumalsik pa atras ang malandi na parang pinatay na langaw. Habang nakatitig sa sariling kamao, napagtanto ng ating bida na halos hindi niya man lang tinapik ang lalaki. Isang mabilis na system check ang nagpahayag na hindi lang ito isang bagong skill na nag-level up. Ang kanyang base stats at pangkalahatang rank ay tumaas mula sa rank patungo sa rank na healer. Ang ating bida ay kaswal na naglakad papalapit sa naghihirap na lalaki sa sahig para magalang na tingnan kung humihinga pa ba ito, na lubos na napahiya. Ang malandi ay agresibong bumangon at tumakbo palayo, na epektibong tinapos ang kanyang pagpapakita sa guild. Agad-agad, 3 veteranong adventurer ang dumumog sa ating bida. Agresibong pinupuri siya at tinatawanan kung paano hindi na maipakikita ng mayabang na malandi ang kanyang mukha sa gusali. Masigla nilang tinapik ang kanyang ulo, habang ang ating bida ay nahihiyang nagmamakaawa na tumigil na sila. Mabilis na lumapit ang receptionist para pasalamatan siya, kinakabahang humihingi ng paumanhin sa pagkasangkot niya sa drama ng kanyang nakakatakot na manliligaw. Maayos na tiniyak sa kanya ng ating bida na hindi niya kasalanan, inamin na talagang hindi niya lang gusto ang lalaki. Dahil sa napakaastig na sagot na ito, ang receptionist ay tuluyang nataranta at halos himatayin na habang muli siyang pinasasalamatan.
Nang gabing iyon, naglalakad-lakad ang ating bida sa mga kalsada sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, para siyang nagpo-pose para sa isang motivational thumbnail. Sa isip niya, inalala niya ang kanyang nakakabaliw na araw, ang pagpatay sa kanya, paggising sa isang mas batang katawan, at agad na pagsolo sa isang malaking quest. Sa kabila ng gulo, inaamin niyang ito'y talagang napakasaya. Sa kanyang nakaraang buhay, ilang dekada ng pagsisikap ay nagbunga ng walang anumang pagtaas sa stats, na iniwan siyang isang bigo na tuluyan ng sumuko. Pero binabago ng bagong katawan na ito ang lahat. Bigla niyang naramdaman ang matinding pagnanais na bisitahin ang lungsod ng Baldaria. Naalala niya ang huling pagpunta niya roon 3 buwan na ang nakalipas kasama ang kanyang toxic na dating party. Ito'y isang ganap na sakuna na may kinalaman sa isang monster house. At habang ang iba ay lumalamon ng sandamakmak na karne, napilitan siyang kumain ng malungkot na gulay. Nang sa wakas ay hagisan siya ng pirasong karne ng magnanakaw na babae, dahil sa awa, nagdulot ito sa kanya ng matinding hindi pagkatunaw ng pagkain. Ngunit sa pagtingin sa kanyang bagong malusog na pangangatawan, tiwala siyang nagpasya na maaari na siyang kumain ng karne hanggat gusto niya. Isinasantabi ang walang katapusang tanong tungkol sa kanyang mahiwagang pagkabuhay muli, nagpasya siyang ang pinakamahusay na paraan ay tanggapin na lang ang upgrade at magsimulang maghanda para sa isang biyahe sa umaga. Bumalik siya sa anumang inuupahang kwarto sa tavern kung saan tumutuloy si Teria at agad na nagsimulang mag-impake ng kanyang sariwang mga nakuha. Pakiramdam ay kasing sabik ng isang bata na naghahanda para sa school field trip. Gayunpaman, habang tinitingnan ang kanyang bagong maskuladong mga binti, nagkaroon siya ng isang maliit na problema. Ang kanyang mga lumang damit ay gumagana pa naman, ngunit masyadong sira na para sa atletikong bagong pangangatawan na ito, kaya napaisip siya kung nasaan ang tunay na bahay at aparador ni Teria. Isinasantabi ang krisis sa pananamit, tiningnan niya ang isang kumukulong kaldero sa sulok. Kasalukuyan siyang nagtitimpla ng isang espesyal na gayuma na gawa sa 7 halamang gamot, iba't ibang pampalasa, at isang malakas na halo ng kanyang sariling kapangyarihan sa mahika. Naalala niya ng may ngiti kung paano tinawag ng kanyang dating party ang mismong timpla na ito na lubos na nakalalason. Mukha itong swamp smoothie, pero nanunumpa siyang garantisado ang epekto nitong nakapagpapagaling. Habang hinahangaan niya ang kanyang malabong berdeng sopas, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid. May isang taong marahas na sinusubukang sirain ang kanyang pinto sa harap, na iniwang lubos na nagulat ang ating bida at nagtataka kung sino naman ang darating para sirain ang kanyang mapayapang gabi. Dahil kung nag-enjoy kayo sa kwento sa ngayon, paki-like at subscribe naman sa channel. Malaking tulong talaga ito para maging sulit na dalhin ang mga susunod na bahagi. Tapos na. Ayos. Balik na tayo. Binuksan ng ating bida ang pinto sa harap, lubos na inaasahan ang isang marahas na manloloob, ngunit sa halip ay tumingin sa ibaba at nakita ang isang maliit na malambot na puting aso na kahina-hinalang kamukha ng isang maliit na lobo. Bago pa man niya maproseso ang kakyutan nito, nagpakita na ang tunay na banta. Nakadungaw sa likod mismo ng aso ang isang nakakatakot na itim at pulang halimaw na nababalot sa isang masamang pulang aura na may kumikinang na pulang mga mata. Para itong binuo sa dilim gamit ang mga natirang scrap metal at purong masamang hangarin. Napabuntong hininga ng malalim ang ating bida, nagrereklamo na ang araw na ito ay sunod-sunod na sakuna. Nanginginig sa takot ang maliit na puting aso, kaya agad na lumipat sa hero mode ang ating bida. Nangako siyang protektahan ang maliit na malambot na aso at mabilis na ginamit ang Angel Heal, agad na isinara ang isang pangit na maliit na sugat sa likod ng aso. Nagpasya siyang kailangan niya itong tapusin agad para sa kapakanan ng tuta. Kinuha niya ang kanyang kahoy na tungkod at hinarap ang halimaw, pinapagalitan ang hayop sa lakas ng loob na sirain ang kanyang tahanan. Inactivate niya ang kanyang Blood Zone skill at nagpakawala ng isang malakas na hiwa. Gayunpaman, sa halip na masaktan, ang katawan ng halimaw ay naging maitim na usok, walang kahirap-hirap na bumubuo ulit sa sarili nito. Lubos na nainis, napagtanto ng ating bida na walang silbi ang mga pisikal na atake, at ang normal na pakikipaglaban ay ubusin lang ang kanyang stamina. Ngunit habang kinukuha niya ang aso at umiiwas sa mga atake ng halimaw, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang mga tama ng halimaw ay kapansin-pansing mababaw. Nagtataka siya kung ang nakakatakot na hayop na ito ay nagpipigil sa kung anong dahilan. Nakatanggap siya ng isang maliit na tama, ngunit agad itong pinagaling ng kanyang full auto skill na nag-iwan sa kanyang humanga kung gaano kalokohang maginhawa ang kanyang mga passive buff. Biglang may isang kakaibang teorya na pumasok sa kanyang isip. Nagtataka siya kung ang partikular na uri ng halimaw na ito ay allergic sa healing magic. Dahil mas mabuting kumilos kaysa tumayo lang na naghihintay, itinutok niya ang kanyang tungkod sa hayop at pinakawalan ang isang fairy heal direkta sa mukha nito. Marahas na umurong ang halimaw, malinaw na nakakatanggap ng matinding pinsala mula sa nakapagpapagaling na mahika. Napagtanto na tumama siya sa jackpot, walang awa na paulit-ulit na ginamit ng ating bida ang fairy heal, ganap na binobomba ang nilalang ng agresibong pagpapagaling.
Nagpa siya na tapusin na ang laban, marahas niyang inanunsyo ang katapusan, at pinasabugan ang halimaw ng isang Angel Hill ng malapitan. Ang nilalang ay tuluyang naglaho. Sumisilip sa wasak na pintuan, nanginig ang ating bida, napansin kung gaano ito nakakatakot na hindi man lang nag-iwan ng bangkay ang halimaw. Inamin niyang hindi pa siya nakakakita ng isang nilalang na mahina sa healing magic sa loob ng ilang dekada, at napansin na maaaring masyado siyang nakagamit ng mana. Sakto, lumitaw ang kanyang system window na may dalang magandang balita. Ang kanyang full auto skill ay nag-level up na sa 3, na-upgrade ang kanyang automatic magic power boost mula small patungong medium. Tinitigan niya ang screen, napagtanto na ang absurdong bilis ng paglago na ito ay hindi maaaring dahil lang sa bata at walang karanasan ang katawan. Hinala niya na ang katawan ni Teria ay mayroong nakatagong espesyal na modifier para mag-level up ng ganito kabilis. Isinasantabi ang pag-aanalisa ng stats, ibinaling niya ang kanyang atensyon pabalik sa nanginginig na puting aso. Nagpakita siya ng isang mainit na ngiti, marahang sinasabi sa maliit na aso na mag-relax dahil opisyal nang tapos ang panganib. Inabot niya ang kanyang kamay para bigyan ng nararapat na tapik sa ulo ang tuta, ngunit agresibong sinakmal ng aso ang kanyang kamay na napilitang bawiin ito ng ating bida sa labis na pagkalito. Ang pagkalito na iyon ay agad na naging purong pagkabigla ng ibuka ng aso ang bibig nito at nagsimulang magsalita. Galit na inakusahan ng malambot na nilalang ang ating bida na isang ganap na peke, hinihingi na malaman kung bakit siya nagpapakitang gila sa katawan ni Teria at kung ano ang ginawa niya sa totoong bata. Ang utak ng ating bida ay tuluyang nag-short circuit, nakatitig ng malaki ang mga mata habang pinoproseso ang katotohanang kasalukuyan siyang iniimbestigahan ng isang literal na aso. Ang maliit na malambot na aso ay tuluyang nawala sa sarili, agresibong tumatahol at inaakusahan ang ating bida na isang bastardong ng agaw ng katawan. Sumugod ito para kagatin siya bilang paghihiganti sa pagnanakaw sa katawan ni Teria. Ngunit salamat sa full auto defense enhancement, hindi man lang tumagos ang mga ngipin ng tuta sa kanyang balat. Tumalbog ang aso mula sa kanya at bumagsak sa sahig na lubos na nagulat. Habang iniisip ng ating bida kung malubhang nasugatan ang maliit na nilalang, isang malakas na dagundong ang narinig mula sa tiyan ng aso. Lumalabas na ang kawawang nilalang ay hindi namamatay, kundi sobrang gutom lang. Nakahinga ng maluwag na ito'y kaso lang ng walang laman na tiyan, tinawanan lang ito ng ating bida at hinainan ang aso ng isang masaganang mangkok ng kanyang kahina-hinalang swamp smoothie. Agresibong nilanghap ng aso ang mukhang nakalalasong gayuma at marahas na idineklara na ang lasa ay ganap na napakasarap, napansin na ang lakas nito ay ganap na umaapaw. Walang emosyon na sinabi ng ating bida na ang isang normal na aso ay marahil hindi dapat kumakain ng magic soup, lalo na ang magsalita ng matatas, ngunit iginiit ng nilalang na tiyak na hindi ito isang ordinaryong aso. Formal itong humingi ng paumanhin sa pagkagat sa kanya kanina, ipinaliwanag na nabigla lang ito at hindi napagtanto na ang ating bida ay kumpleto na. Ang ating bida ay walang kaide-ideya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging kumpleto, ngunit isinantabi niya ang misteryosong kalokohan na yon para itanong kung bakit nakabuntot ang nilalang na ito kay Teria. Ipinaliwanag ng aso na si Teria ay isang napiling bata, at inatasan itong mahigpit na bantayan siya. Napansin ng ating bida na ang aso ay tila magaan na tinatanggap ang pagkamatay ni Teria, ngunit sinabi ng aso na malamang iyon na talaga ang kanyang kapalaran, at ang bago nitong tungkulin ay gabayan ang completed one. Paglipat sa mas mahahalagang usapin, nagtanong ang ating bida tungkol sa maulap at allergic sa healing na halimaw kanina. Inamin ng aso na wala itong ideya kung ano ang bagay na yon, ipinaliwanag na tinambangan lang ito ng nilalang habang hinahanap ang nawawalang si Teria. Nagreklamo ang ating bida na sa pagitan ng kakaibang mist monster at mga demon soldier, napakaraming kakatwang bagay ang nangyayari kamakailan. Nang marinig ang mga salitang demon soldier, ang kilos ng aso ay biglang nagbago. Tahimik niyang napagtanto na sa wakas ay nagsimula ng gumalaw ang kalaban. Nainis sa biglaang madramang katahimikan ng aso, nagpa siya ang ating bida na tapos na ang laro. Binuhat niya ang tuta at magalang na sinubukang paalisin ito sa kanyang kwarto. Ipinapaliwanag na ginamot na niya ang mga sugat nito at binigyan ng libreng pagkain, kaya oras na para umuwi ito. Inanunsyo niya na aalis siya sa isang solong paglalakbay kinaumagahan at hinding-hindi niya kailangan ng isang mabalahibong yaya. Lubos na tumanggi ang aso na maiwan, iginigiit na dapat nitong protektahan ang completed one, lalo na't gumagala ang mga demonyong sundalo. Para patunayang hindi lang ito isang walang kwentang maskot, ang maliit na puting aso ay biglang nag-transform sa isang dambuhalang marinal na banal na hayop. Ngayon nakatingin mula sa itaas sa ating bida, sa wakas ay ipinakilala ng dambuhalang nilalang ang sarili bilang si Glacia, isang mapagmalaking miyembro ng tribong Skyfarer. Lubos na nagulat ang ating bida nang malaman na ang dambuhalang nilalang na parang lobo ay talagang nakakalipad. Magaling na inalok ni Glacia ang mga serbisyo nito bilang isang personal na eroplano at binanggit na laging inaasam ng mga tao ang kalangitan. Nagpa siya ang ating bida na tiyak na magagamit niya ang libreng sakay.
Opisyal niyang tinanggap ang kontrata, iniisip na ang mahiwagang lumilipad na hayop na ito ay magdaragdag ng kakaibang sigla sa kanyang bagong buhay. Nang mabuo ang alyansa, tinanong ni Glacia kung saan ang una nilang pupuntahan. Agad na binanggit ng ating bida ang Baldaria, ang maluwalhating lungsod ng karne. Tinanong ni Glacia kung saan sila pupunta pagkatapos mabusog sa barbecue, at iminungkahi ng ating bida na pumunta sa lungsod ng mga diwata. Para kay Glacia, ito'y isang napakalaking pagbabago ng tanawin, ngunit masayang inamin ng ating bida na gusto niya lang talagang bumili ng ilang eksklusibong Lumina figures. Bahagya siyang hinusgahan ni Glacia para sa kanyang hindi inaasahang nerdy na hobby, ngunit walang pakialam ang ating bida. Masaya niyang pinag-isipan na ang pag-inom ng malamig na likido, pagkain ng makatas na inihaw na barbecue, at pagpapakasawa sa kanyang mga paboritong libangan ay eksakto ang uri ng simple at payapang kaligayahan na plano niyang bawiin ng buo sa kanyang pangalawang buhay. Lumipat ang eksena sa abalang mga kalye ng lungsod. Namamasyal ang ating bida sa gitna ng napakaraming tao kasama si Glacia, na kasalukuyang nasa anyong maliit na aso. Napansin ni Glacia kung gaano kasigla ang lugar at lubos na sumang-ayon ang ating bida. Inaamin niya na ang dami ng tao ang dahilan kung bakit gusto niyang dumaan muna sa bahay ni Teria para kumuha ng maayos na damit sa halip na maglakad-lakad na mukhang isang tipid na adventurer. Lubos na binaliwala ni Glacia ang fashion bilang isang kalokohan, at iminungkahing dapat na lang patubuin ng ating bida ang kanyang balahibo para maiwasan ang mga walang kwentang alalahanin. Walang ganang ipinaalala ng ating bida sa banal na hayop na siya ay, sa kasamaang palad, isang tao. Sa wakas ay narating nila ang Homer's Guiding Flame, ang maalamat na tindahan ng karne na pinapangarap ng ating bida, ngunit agad silang sumalubong sa isang malaking hadlang. Ang tindahan ay ganap na walang laman maliban sa isang babaeng labis na humihingi ng paumanhin. Ibinalita niya ang masamang balita na sarado sila dahil sa personal na mga dahilan. Nang makitang halos lumabas na ang kaluluwa ng ating bida sa katawan sa pagkadismaya, ipinaliwanag niya na isang mutated na dragon ang lumipat sa lokal na kuweba. Naganap na humaharang sa lahat ng daanan patungo sa pastulan kung saan nila inaalagaan ang kanilang mga hayop. Sa labas, mapaglarong inasar ni Glacia ang napakasamang swerte ng ating bida, na sinasabing na diskaril ang kanilang ingrandeng paglalakbay bago pa man ito tunay na nagsimula. Pinatulog ng ating bida ang kanyang mga buko at kaswal na inanunsyo na papatayin niya lang ang dragon. Tinignan siya ni Glacia na parang nawala sa sarili, at sinabing kahit isang ordinaryong dragon ay nangangailangan ng isang buong rank party para matalo. Lubos na binaliwala ng ating bida ang lohika, sinasabing kapag sinabihan siyang hindi niya kayang gawin ang isang bagay, mas lalo niya itong gustong gawin. Nang tanungin tungkol sa kanyang aktwal na tsansang mabuhay, buong kumpiyansa niyang sinabing medyo mataas sa zero. Ipinaliwanag niya na dahil lubos na umaasa sa lason ang mutated na dragon, ang kanyang mataas na antas ng healing magic ang perpektong panlaban. Ang tanging tunay na problema ay ang kanyang kakulangan sa lakas sa pag-atake. Iniisip na kailangan niya na lang muling paluin hanggang mamatay ang dambuhalang butiki gamit ang kanyang kahoy na tungkod. Nagbabala si Glacia na ang mga kaliskis ng dragon ay mas matigas pa kaysa sa orichalcum, na may pagdududang sinabi na ang ating bida ay nagsasalita na parang may aktwal na karanasan sa pangangaso ng dragon. Ang ating bida ay nakaranas ng biglaang masakit na flashback sa mga dekada niyang ginugol sa pag-survive sa mga ordinaryong dragon kasama ang kanyang walang kwentang dating party. Mabilis niyang isinantabi ang trauma na may pahiwatig na ipinaalala sa aso na mas matanda siya kaysa sa kanyang itsura. Kinikilala na ang pagsugod gamit ang isang kahoy na tungkod ay isang napakasamang ideya. Nagpasya siya na ang kanilang unang prioridad ay bumili ng matitibay na sandata at baluti. Pumasok sila sa isang lokal na tindahan ng gamit at agad na tinanong ng ating bida kung nasaan ang seksyon para sa pangangaso ng dragon. Isang tingin pa lang ng may-ari ng tindahan sa ating bida ay tinawanan na niya ito, sinasabihan ang batang pasaway na maglaro na lang sa parke kasama ang kanyang aso. Lubos itong ikinagalit ni Glacia, na agresibong tumahol na hinding-hindi siya isang aso. Nagmamadaling pinigilan ng ating bida ang galit na banal na hayop, humingi ng paumanhin para sa pagiging mainitin ng ulo ng kanyang alaga. At ganap na winasak ang kawalang-galang ng may-ari sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang malaking tumpok ng gintong barya sa counter. Agad na nagamot ng ginto ang kayabangan ng may-ari ng tindahan. Ganap siyang nagbago, sabik na hinahaplos ang aso at gumagawa ng isang kahabag-habag na dahilan tungkol sa pagiging sobrang sensitibo dahil palagi siyang tinutukso ng mga bata sa lugar. Habang masigasig na ipinapakita ng may-ari ang isang napakamahal na tungkod na inukit mula sa isang taong gulang na mahiwagang puno. Sa isip ng ating bida ay pinupuri niya ang sarili sa walang awang pag-grind sa lahat ng mga lobong iyon para mapuno ang kanyang bank account. Ngunit pagkatapos, napako ang mga mata ng ating bida sa isang makinis at maringal na espada. Pinuri ng may-ari ang kanyang matalas na mata, ipinapaliwanag na ang talim ay gawa mula sa isang bagong tuklas na pambihirang ore na may sobrang taas na magical conductivity. Habang patuloy sa pagsasalita ang may-ari,
ang ating bida ay ganap na nabighan sa makintab na sandata at walang pag-aalinlangang pumayag na bilhin ito. Maingat na nagtanong ang may-ari kung kaya bang humawak ng espada ng isang healer, at masayang inamin ng ating bida na wala siyang kahit anong karanasan dahil ang mga espada ay laging espesyalidad ng blonde na bully. Ngunit binigyan niya ng katwiran ang padalos-dalos na pagbili gamit ang sukdulang lohika ng kahirapan. Mukha itong sobrang astig at sa wakas ay may pera na siya para bilhin ito. Malalim na napabuntong hininga si Glacia, ngunit inamin na pinaghirapan ng ating bida ang ginto at maaari niya itong gastusin kung paano niya gusto. Lumipat ang eksena sa nakakatakot na pasukan ng kuweba ng dragon, na ganap na binabaha ng isang nakalalasong likido. Napansin ng ating bida na ang lason ay mas malala pa kaysa sa mga chismis. Gayunpaman, habang nakatayo sa nakalalasong usok, napagtanto niya na ang minor healing ng kanyang full auto skill ay patuloy na gumagana sa background, na ginagawa siyang ganap na immune sa nakamamatay na kapaligiran. Puno ng purong kasabikan, hinugot niya ang kanyang makintab na bagong espada. Nagmamasid si Glacia mula sa likuran, lubos na interesado. Iniisip ng banal na hayop sa sarili na bagamat nakakita na siya ng maliliit na sulyap sa di kapanipaniwalang potensyal ng ating bida. Ang pangangaso ng dragon na ito ay sa wakas ay maglalantad ng tunay na nakakatakot na lawak ng kapangyarihan ng Completed One. Nagsimula ang pagsasalaysay sa isang lubhang traumatikong flashback 2 taon na ang nakalipas. Desperadong ginagamot ng ating bida ang babaeng thief ng party, habang ang natitirang walang kwentang mga kasamahan niya ay ganap na nabigong talunin ang isang dragon. Napagtantong malapit na silang maging pagkain ng halimaw, galit na sumigaw ang ating bida na umatras na ang lahat. Sa halip na makinig, marahas na itinulak ng blonde na swordsman na bully ang ating bida direkta sa landas ng dragon, malamig na sinasabi sa kanya na maging kapaki-pakinabang bilang pain. Naiwang nakatitig direkta sa lalamunan ng dragon, napilitan ang ating bida na lumagok ng healing potions hanggang sa halos sumabog ang kanyang tiyan. Agresibong nag-spam ng angel heal at fairy heal para lang maiwasan ang permanenteng game over. Pabalik sa kasalukuyan, ang pag-alala lang sa bangungot na pag-inom ng potion na yon ay nagpapasuka sa ating bida. Humarap siya kay Glacia at tinanong kung sigurado ba ang banal na hayop na gusto nitong sumama sa napakadelikadong raid na ito. Matatag na sinabi ni Glacia na tumatanggi siyang ulitin ang parehong pagkakamali na ginawa niya kay Teria, na nagpapatibay sa kanyang sukdulang katapatan. Nagpakita ng isang iting puno ng kumpiyansa, pinangunahan ng ating bida ang daan papasok sa yungib. Sa sandaling pumasok sila sa dilim, naging napakakapal ng hangin. Nagsimulang humingal si Glacia, nagrereklamo na nahihirapan na siyang huminga. Kaswan na sinabi ng ating bida na lumalakas ang nakalalasong mahika ng dragon, at kung wala ang kanyang auto-heal, ang usok pa lang sa paligid ay agad na nakamamatay. Lubos na nawala sa sarili si Glacia, sumisigaw na dapat sana ay nabanggit na ng ating bida ang napakahalagang impormasyon na yon kanina pa. Bigla, sumigaw si Glacia ng babala. Isang dambuhalang berdeng dragon, na tumutulo ng nakalalasong kulay rosas na putik, ay sumugod mula sa dilim. Umatake ang halimaw, at likas na sinangga ito ng ating bida gamit ang kanyang pinagkakatiwalaang kahoy na tungkod. Sa kasamaang palad, agad na nagsimulang masira ang sandata dahil sa matapang na asido, at napagtanto niyang hindi maililigtas ng auto-heal lang ang kahoy. Nagpakawala siya ng isang fairy heal spell direkta sa tungkod. Lubos siyang namangha sa mga resulta, napagtanto na ang magical conductivity ng mahiwagang kahoy ay lubos na nagpapalakas sa kanyang mga mababang antas na spell. Buong kumpiyansang ipinahayag na hindi sisirain ng isang nakalalasong butiki ang kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, inilabas ng ating bida ang kanyang napakamahal na bagong espada. Kinakabahang nagmamasid si Glacia, sinasabing kabibili lang ng ating bida ng bagay na iyon at wala siyang karanasan sa espada. Pinatunayan na tama ang aso, gumawa ng madramang pose ang ating bida, isinigaw ang kanyang blood zone skill, at sinubukang iwagayway ang sandata habang nakasuksok pa rin ito sa kaluban. Malinaw na walang nangyari. Walang awang inasar siya ni Glacia, tinatanong kung seryoso ba siyang hindi man lang marunong bunutin ang talim. Nahihiyang tinawanan ng ating bida ang kahihiyan, ngunit agad na natapos ang laro nang bumuga ang dragon ng isang malaking alon ng lason direkta sa kanila. Nang mawala ang nakalalasong usok, nakatayo roon ang ating bida na walang anumang epekto, matapos reflexively na magpakawala ng isang malakas na healing spell para ganap na kanselahin ang nakamamatay na hininga. Lubos na natigilan si Glacia sa hindi natural na bilis ng pagcast. Tiningnan ng ating bida ang kanyang bagong sandata at napagtanto na ganap na tinunaw ng lason ang kaluban, ngunit ang talim mismo ay perpektong buo at sabik na sinisipsip ang kanyang healing magic. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit labis itong ipinagmalaki ng may-ari ng tindahan. Muling sumugod ng galit ang dragon, marahas na iwinawasiwas ang kanyang dambuhalang katawan na puno ng kaliskis. Walang kahirap-hirap na sinangga ng ating bida ang mabibigat na atake gamit ang mismong talim, masayang iminungkahi na kailangan talagang kumalma ng malaking butiki. Susubukan sana niyang gumanti ng isang hiwa, ngunit bigla, kusa na lang gumalaw ang kanyang katawan. Walang utos mula sa kanyang utak,
ang kanyang mga braso ay nagsagawa ng isang perpektong mataas na antas na teknike sa espada, hiniwa ang dragon at itinulak paatras ang dambuhalang halimaw. Tinitigan ng ating bida ang kanyang sariling mga kamay sa purong pagkabigla bago niya napagtanto. Si Teria ay isang frank na swordsman, at ang muscle memory at natitirang kalooban ng bata ay malalim pa ring nakatanim sa hardware ng katawan. Nagpakita ng isang mapanganib na ngiti, sa isip ay tinawag ng ating bida ang kanyang co-pilot, masayang sinasabi kay Teria na magwala dahil nasa tamang edad siya kung saan dapat gustuhin ng isang bata na maging ganap na malaya. Nagpa siya ang dragon na sawang-sawa na ito sa kalokohan ng ating bida at bumaling sa mas madaling target. Nagpakawala ito ng malakas na atake kay Glacia na halos hindi na ilagan ang mga panga ng butiki sa huling sandali. Sumabog palabas ng kuweba ang dragon at sinundan ito ni Glacia. Lubos na nainsulto na ang isang hamak na reptilya ay tratuhin ang isang mapagmalaking miyembro ng tribong Skyfarer na parang isang ordinaryong hayop. Determinado na ipakita sa dragon na ang kalangitan ay nasa ilalim na ng bagong pamamahala, nag-transform si Glacia sa kanyang dambuhalang maringal na anyo. Nakakatawa ito para sa ating bida, mapaglarong tinutukso ang banal na hayop sa pagiging sobrang sensitibo nito sa usaping aso. Sumagot si Glacius na siya ay isang ipinagmamalaking Spagthira, isang titulong kinamamanghaan ng ating bida. Pero ipinagpaliban na lang muna niya ang aralin sa kasaysayan. Lumundag siya sa ere, hinugot ang kanyang espada ng may katumpakan na para siyang nagpo-pose para sa isang high-definition action poster. Sa isang malupit na hiwa sa ere, pinapunta niya ang ulo ng dragon sa isang permanenteng bakasyon mula sa mga balikat nito. Habang sila'y lumalapag at opisyal nang tinapos ng dragon ang subscription nito sa buhay, tinitigan ng ating bida ang talunang halimaw. Napagtanto niya na sa kauna-unahang pagkakataon, nakapatay siya ng dragon gamit ang sarili niyang mga kamay. Naramdaman niya ang natitirang muscle memory ng orihinal na Teria na dumadaloy pa rin sa kanyang mga ugat at napagtanto niyang ang binatang namatay kasama niya ay buhay na buhay pa rin sa loob ng katawang ito. Ipinangako niyang pahahalagahan ang pangalawang pagkakataong ito, nangangakong hindi na muling magiging pabigat at aalisin ang bawat natitirang pagsisisi na iniwan nilang dalawa ni Teria. Agad na nagbunga ang kanyang pagsisikap dahil ang kanyang full auto skill ay sumailalim sa isang malaking upgrade. Ang kanyang defense, attack, at magic boosts ay tumalon lahat mula sa small patungong medium. Ang kanyang auto heal ay naging mas epektibo, at ang kanyang mga reflexes ay sapat na ngayon ang talas para makahuli ng langaw sa dilim. Maging ang kanyang focus at concentration ay nakatanggap ng malaking buff, na ginawa siyang isang naglalakad at nagsasalitang cheat code. Pinapanood ni Glacia ang ating bida na may banayad ng ngiti, tahimik na inaamin na nagkamali siya noon at nangakong hindi na muling magkakamali pagdating sa paggabay sa kanyang bagong kasama. Nagpasya siyang tulungan si Sotel na tuparin ang natitirang hangarin ni Teria habang inihahanda ang sarili sa anumang kaguluhang susunod. Habang lumulubog ang araw sa lungsod, lumipat ang eksena sa isang misteryosong figura na nagtatago sa dilim. Ito ang parehong demonyong sundalo na dating nagtanggal sa ulo ng ating bida mula sa kanyang leg, at kasalukuyan niyang minamanmanan ang ating bida mula sa malayo. Inaamin ng demonyo na para sa isang hamak na tao, ang ating bida ay nagiging kahanga-hanga. Gayunpaman, ang makita si Sotel na umuunlad sa bago niyang katawan ay nagdulot ng kaunting inis sa demonyo. Pinapanood niya ang ating bida na may masamang ngiti, malinaw na nagpaplanong gawing isang napakaikling nakaraan ang bagong buhay ng ating bida. Bumalik tayo sa tavern kung saan ang kapaligiran ay isang ganap na pagdiriwang. Tinitingnan ng may-ari ng tindahan ang ating bida na may dalisay at kumikinang na pasasalamat na karaniwang para lang sa mga panalo sa lottery at mga milagrosong lunas. Patuloy siyang yumuyuko ng napakababa na halos nakikipagkaibigan na ang kanyang noo sa sahig, paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang mga pastulan. Sinabihan siya ng ating bida na kumalma, sinasabing pinabagsak lang niya ang dragon dahil gusto niya, ngunit hindi ito tinatanggap ng ginang. Ipinagmalaki niya kung paanong nailigtas ng kabayanihan niya ang kanyang mga hayop at buong negosyo. Inaaming ilang segundo na lang sana ay isasara na niya ang tindahan dahil walang adventurer sa guild ang naglakas loob na kunin ang trabaho. Nagmamakaawa siyang bumalik ito agad, nangangakong hindi pa nito nakikita ang buong lakas ng kanyang kusina. Tinanggap ng ating bida ang paanyaya habang nilalamon ang roast beef sa bilis na ikagugulat ng modernong agham. Namangha siya sa kanyang bagong kabataang metabolismo, napansin na nakain na niya ang kalahati ng menu at pakiramdam niya'y may espasyo pa para sa pangalawang dessert. Si Glacia, nakasalukuyang nasa kanyang high-protein na anyong aso, ay nagkakaroon din ng isang relihiyosong karanasan sa beef, hinihiling sa ating bida na patuloy na mag-refill. Di nagtagal, bumalik na sa himpapawid ang dalawa habang ang ating bida ay nakasakay sa likod ni Glacia na parang isang high-altitude E. Inanunsyo niya na ang kanilang susunod na destinasyon ay Felicidot, ang lungsod ng mga diwata, partikular dahil magkakaroon sila ng malaking luminous figure event. Para kay Glacia, ang ideya ng paglalakbay sa buong mundo para sa isang magic toy show ay talagang katawa-tawa,
iniisip kung bakit may magbabayad para manood ng mga hindi praktikal na magic trick. Tumawa lang ang ating bida, nang angako sa Divine Beast na kapag nakita nito ang kislap, ito'y magiging isang ganap na convert. Ang payapang paglipad ay biglang naantala ng isang ligaw na pana ang humaging sa tabi ng ulo ng ating bida, halos bigyan siya ng permanenteng butas sa utak. Tumingin sila sa ibaba at nakita ang isang babaeng elf na mukhang 2 segundo na lang ay magkakaroon na ng nervous breakdown. Nagsimula siyang yumuko at humingi ng paumanhin ng paulit-ulit, halos nanginginig sa pagsisisi. Sinabihan siya ng ating bida na mag-relax, ngunit patuloy pa rin sa pagkasira ang babae, inaamin na kung hindi siya mabilis na umiwas. Aksidente niyang matatapos ang subscription sa buhay ng isang tao pagkatapos palang magparehistro bilang isang adventurer. Isang tingin pa lang ng ating bida sa kanyang pana, at sa kanyang nanginginig at pasang mga kamay ay napagtanto niyang sobra na niyang pinipilit ang sarili. Nakita niya ang isang refleksyon ng kanyang dating desperadong sarili sa mga mata nito, at nagpa siyang makialam. Ginamit niya ang isang fairy heal para pagalingin ang kanyang mga sugatang braso, na naging dahilan para mapatingin ang babae sa matinding gulat habang nawawala ang kanyang sakit. Binigyan niya ito ng isang banayad na reality check. Ipinapaliwanag na ang pagsulong gamit lamang ang purong determinasyon ay isang magandang paraan para magkaroon ng permanenteng lamat ang iyong isip at katawan. Itinuro niya na ang pagsasanay habang pagod ay ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng zero results at iminungkahi niyang magpahinga muna ito. Dahil pareho naman silang papunta sa lungsod, inalok niyang samahan itong maglakad sandali. Malugod niyang tinanggap ito, tinitingnan siya na parabang siya ay isang one-man support group. Gayunpaman, gumuho ang buong mundo ng ating bida nang marinig niya ang balitang opisyal ng kinansela ang Lumina Figure Event. Nakatayo siya doon na paralisado, mukhang isang Windows update na natigil sa 99% habang ang kanyang kaluluwa ay naghahanda para sa isang napakahaba at napakalungkot na bakasyon. Kinumpirma ni Lucia ang nakapanlulumong balita, at ang ating bida ay mukhang nakapanood lang ng kanyang paboritong cake na bumagsak ng una ang mukha sa sahig. Sigla siya, nakasalukuyang nagpapanggap bilang isang maliit na aso, ay nagsabi na sa pagitan ng gulo sa dragon at ng huling bayan sa kanselasyong ito, ang swerte ng ating bida ay opisyal ng nasa kanal. Medyo naguluhan si Lucia kung bakit mag-aalala ang isang tuta sa isang magic toy show, ngunit mas nagulat siyang malaman na ang ating bida ay isang hardcore fan ng mga luminous figure. Ipinaliwanag niya na ang maselang mahika at masalimuot na mga galaw ay isang lehitimong uri ng sining, ngunit mas mahalaga, sila ang kanyang personal na liwanag sa dulo ng isang napakahabang lagusan. Inaamin niya na maraming tao ang tumitigil sa pagiging adventurer dahil hindi nila ma-master ang combat magic. At bilang isang healer na hindi kailanman natutong gumamit ng attack spell para iligtas ang kanyang buhay, ang panonood sa mga performer na iyon ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na magpatuloy huminga. Tinignan siya ni Lucia na parabang sinusubukang lutasin ang isang mahirap na problema sa matematika. Napansin na nagsasabi siya ng mga bagay na masyadong mature para sa kanyang mukhang bata. Sinabi niya sa kanya na hindi na kailangang madaliin ang kanyang buhay, mapaglarong ibinabalik sa kanya ang sarili niyang payo. Napagtanto ng ating bida na may punto siya, ngunit curious pa rin siya kung bakit ang pangunahing performer, si Maris, ay kasalukuyang hindi makapagtanghal. Ipinaliwanag ni Lucia na si Maris ay tinamaan ng isang pambihirang sakit na hindi tinatablan ng karaniwang gamot, at ang tanging lunas ay nangangailangan ng atay mula sa isang mutated dragon. Sa wakas ay napagtagpi-tagpi na ng ating bida ang mga pangyayari, napagtantong nagsasanay ang babaeng elf sa archery hanggang sa magasgas ang kanyang mga daliri para lang mailigtas ang kanyang matalik na kaibigan. Inaamin ni Lucia na ito ay isang suicide mission, ngunit tumanggi siyang sumuko sa kaisa-isang taong tunay na mahalaga sa kanya. Napabuntong hininga ang ating bida, kinuha ang kanyang bag, at naglabas ng atay ng mutated dragon na parang kumukuha lang ng ekstrang baterya mula sa isang junk drawer. Halos tumigil sa paggana ang utak ni Lucia habang nakatitig siya sa maalamat na item. Tinanong niya kung ito ba ang magic ingredient na kailangan para iligtas ang sitwasyon, at agad siyang kinalagkad nito papunta sa infirmary. Natagpuan nila si Maris na mukhang kalahati na ng katawan ay nasa kabilang buhay na, kasama ang isang sikat na doktor na nagngangalang Eleanor na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ipinakita ni Lucia ang atay, at habang tinatawag itong isang milagro ng doktor, binigyan niya ang ating bida ng isang tingin na parang malamig na karayom sa gulugod. Sa sandaling kumilos ang doktor, nagsimulang sumigaw sa kanyang isipan ang full auto skill ng ating bida. Kahit walang halimaw sa paligid, na-trigger ang kanyang focus enhancement, na ginagawang parang slow motion replay ng isang masamang desisyon ang mga kilos ng doktor. Nakaramdam siya ng matinding kilabot habang inihahanda nito ang tinatawag na gamot. Sinubukan ni Lucia na purihin ang doktor, ipinapaliwanag na siya ay isang lokal na bayani na napakagaling sa mga pasyente, kaya't tinatawag siyang gumagamit ng mahika dahil sa pagpapawala niya kahit sa mga pinakamapapait na lunas. Bumalik ang doktor na may dalang kahina-hinalang likido, sinasabing isang inuman lang ay ayusin na ang lahat.
Ang ating bida, nakasalukuyang sumasailalim sa isang malaking vibe check dahil sa kanyang mga skill, ay tinanong ang mga sangkap para lang sa educational purposes. Binanggit ng doktor ang atay at ilang pambihirang halaman, ngunit sinabing ang natitira ay isang profesional na sikreto. Noong susubukan na niyang ibuhos ang timpla sa lalamunan ng may sakit na babae, humarang ang ating bida at pisikal siyang pinigilan. Tiningnan niya ito ng diretsyo sa mata at inihayag na alam niya kung ano mismo ang hawak nito. Hindi ito isang lunas. Ito ay isang high-definition na lason na idinisenyo para burahin ang mga panloob na organo ng isang tao. Habang lumulutang sa hangin ang akusasyon, naging isang masamang ngiti ang mukha ng doktor na nagpapatunay na hindi talaga siya interesado sa kalusugan ng sinuman. Nanindigan ng ating bida, malakas na inaanunsyo na ang sinasabing milagrosong lunas ay sa katunayan isang one-way ticket patungo sa kabilang buhay. Ang blonde na elf ay ganap na naguguluhan, tumitingin sa pagitan ng dalawa ng may lubos na kalituhan. Agad na nag-inarte ang peking sikat na doktor, kumukurap-kurap at nagtatanong kung ano ang posibleng ibig niyang sabihin. Nagmakaawa si Lucia para sa isang paliwanag, ngunit anumang pag-asa para sa isang mapayapang resolusyon ay agad na naglaho. Ang mukha ng manggagamot ay biglang naging isang demonyong ngiti na kayang tapatan ang mga demonyo sa sleep paralysis. Malakas niyang iminungkahi na subukan ng elf mismo ang gamot at inihagis ang nakalalasong smoothie sa mukha nito. Gumalaw sa bilis ng liwanag, lumundag ang ating bida sa harap ng splash zone, sinalo mismo ang nakamamatay na facial treatment. Agad na sinimulang kainin siya ng lason, ngunit kaswal niyang ipinakita ang kanyang malaanghel na healing skills, agad na ibinalik sa pagiging walang kapintasan ang kanyang kutis. Ngayon ay may kumikinang na pulang mata at isang malaking galit, sumigaw ang napahiyang doktor kung gaano niya kinamumuhian ang mga healer at desperadong tumakbo papalabas. Ngunit ang ating residenteng divine na asong halimaw ay hindi pumapayag. Inanunsyo ni Glacia na walang aalis sa silid na ito at mahigpit na ikinagat ang kanyang panga sa tumatakas na manloloko. Tinitigan ng kahina-hinalang practitioner ang aso, ang nakakatakot na katotohanan ay unti-unting lumilinaw sa kanya na kinagat siya ng isang literal na banal na nilalang. Nagpasya na ang kanyang pagbabalakayo ay ganap ng nabuking, tuluyan na niyang inalis ang disgis. Sumabog siya sa isang nakakatakot na pagbabagong anyo bilang isang demonyong mangkukulam, naglalabas ng isang marahas na asul na aura at ipinapakita ang mga pulang-pula niyang mata. Formal niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Eleanor, isang masamang lingkod ng Demon King at isang opisyal na miyembro ng lahi ng mga demonyo. At labis siyang natutuwa na sa wakas ay makaganti sa kanila sa pagpatay sa kanyang mahalagang alagang dragon. Napahinto ang utak ng ating bida sa pagbanggit ng isang dragon. Masayang pinagdugtong ni Eleanor ang mga pangyayari, ipinagmamalaki na ang Venom Dragon na ginawa nilang sashimi sa Baldaria ay sa katunayan kanyang familiar. Na para bang hindi sapat ang pagsira sa kanyang makaliskis na alaga, inihayag niya na nasa kalagitnaan na siya ng paghahanda sa may sakit na fairy princess para maging kanyang bagong-bagong kapalit na familiar bago sila sumulpot. Mukhang nilisan ng kaluluwa ni Lucia ang kanyang katawan nang hindi man lang nag-impake. Pautal-utal siyang nagtanong ng may takot, sa wakas ay nauunawaan ang tunay na kalikasan ng mga medikal na paggamot. Kinutya ni Eleanor ang kanyang hangal na matalik na kaibigan, ipinapaliwanag ang kanyang dakilang misyon na palawakin ang hukbo ng Demon King. Ang plano ay napakasimple. Gagamitin niya ang Fairy Princess para akitin ang mga walang kalaban-laban na tao sa kanilang mga bitag. Tumanggi ang blonde na elf na tanggapin ang katotohanan, naningilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hinihingi ng ating bida na malaman kung bakit may mag-iisip ng ganoong kasamang plano. Ang demonyong mangkukulam ay nangutya lamang, sinasabing ang mundong ito ay masyadong maganda at mayaman sa mahika para sayangin sa mga basurang tao. Ayon sa kanyang masamang lohika, ang mga demonyo ay mga tagapagligtas lang na makakalikasan na sumasagip sa mga halaman mula sa sangkatauhan. Nagngit-ngit lang ang ating bida, hindi man lang humanga sa kanyang baluktot na talk, at napagtantong baka nasobrahan siya sa pagdaldal. Humalakhak si Eleanor, nagpasya na tapos na ang laro, at nagpakawala ng isang spell diretsyo sa ating bida. Walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang atake, hindi siya yung tipo na patas lumaban. Itinuro ng mangkukulam ang kanyang makinis na kuko sa isang bagong patawag na halimaw na may parehong asul na aura at pulang mata, at inutusan itong sumugod. Inihanda ng ating bida ang kanyang espada at perpektong sinalag ang paparating na atake. Lumalabas na ang halimaw na ito sa tubig ay isang water spirit, at para matalo ito, kailangang wasakin ang core nito. Itinira ng ating bida ang wake spot pero sumablay ng todo, habang nanggigigil siya sa inis sa pagtagal ng laban. Agad na nagsimulang mang-asar si Eleanor, sarkastikong kinakaawaan ang may sakit na diwata dahil sa pagkakaroon ng isang napakakaraniwang tagapagligtas. Ang kawalang-galang na ito ang nagpabago ng lahat para kay Lucia. Galit na galit niyang sinabihan ang demonyo na manahimik, naghanda ng palaso, at sumigaw na hinding-hindi niya ito mapapatawad. Pinakawalan niya ang palaso pero sobrang layo ng tama nito, tumama sa lupa at walang nagawa.
Humagalpak ng tawa si Eleanor, sinasabing ang kanilang power of friendship ay sobrang nakakahiya, at patuloy na nilait ang kaawa-awang elf sa pag-aakalang magiging banta ang kanyang baguhang galing sa archery. Nagngangalit sa galit si Lucia, handa nang manuntok, pero malakas siyang inutusan ng ating bida na kumalma. Sinubukan ng elf na mga tuwiran, pero pinutol niya ito, ipinapaliwanag na ang pagpapanik ay ginugulo lang ang kanyang focus at binubulag siya sa katotohanan. Ipinaalala niya sa kanya na may kakayahan na siyang gawin ito. Kailangan lang niyang mag-focus at talagang hanapin ang core. Huminga ng malalim, pinilit ni Lucia na pakalmahin ang kanyang mabilis na tibok ng puso at itinuon ang kanyang mga mata sa umiikot na target. Inutusan niya ang kanyang sarili na tumingin ng mabuti, at bigla, ang hindi nakikita ay naging nakikita. Sa wakas ay nakikita na niya ang core. Walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang tali ng pana. Humagibis ang palaso sa hangin at perpektong winasak ang core ng water spirit, tuluyang naglaho ang halimaw. Naiwang nakatayo doon ang demonyong mangkukulam, halos malaglag ang panga sa sobrang gulat. Ngumiti ng may pagmamalaki ang ating bida, pabirong ipinaalala sa blonde na elf na nagawa niya ang perpektong tira tulad ng ipinangako niya. Pinoproseso pa rin ni Lucia ang biglaang pagtaas ng kanyang kumpiyansa, iniisip kung ganoon na ba talaga siya kagaling noon pa. Samantala, pasimpleng tiningnan ni Glacia, ang banal na hayop, ang ating bida, iniisip na ang kanyang sobrang lakas na support skills ay talagang nakakatakot panoorin. Mapagkumbabang iminaksi ng ating bida ang papuri, iginiit na hindi lang ang kapangyarihan niya ang gumagana rito. Hindi pa handang matalo, naggalit ang ngipin ng napahiyang doktor. Talagang tumanggi siyang sumuko ng walang laban, tumalon sa hangin at nagpakawala ng isang kakaibang spell na parang dikya para takpan ang kanyang pagtakas. Sinigawan siya ng ating bida sa pagtakas, pero binalaan siya ni Glacia na ang pagpapatakas sa kanya ay tiyak na katapusan para sa may sakit na diwatang prinsesa. Ipinaliwanag ng banal na aso ang malupit na medikal na katotohanan, sinabing ang paggamot sa isang familiar mutation ay nangangailangan ng magic core ng orihinal na caster, na isang magalang na paraan para sabihin kailangan nilang patayin si Eleanor. Inutusan ni Glacia ang ating bida na sumakay para sa isang mabilis na paghabol, pero bago sila makaalis, desperadong hinawakan ni Lucia ang buntot ng banal na hayop at nagmakaawang sumama. Lubos na nainis ang higanting aso sa kanyang kapangahasan, pero madaling nakakuha ng pwesto sa likod ng hayop ang ating bida at iginiit na isama siya. Bumuntong hininga ng malalim si Glacia, na pagtantong walang silbi ang pakikipagtalo at lumipad sa himpapawid. Sinundan nila ang demonyong mangkukulam sa isang makapal at lasyan na bahagi ng kabubatan. Buong kumpiyansang inanunsyo ng ating bida na tuluyan na siyang na-corner, pero umisi lang ng masama si Eleanor at binaliktad sila, sinabing sila talaga ang naakit sa isang bitag. Sa hudyat, bumula ang lesyan, at nagpatawag siya ng isang kawan ng mga karimarimarim na halimaw na putik. Agad na naamoy ni Glacia ang sobrang baho ng maputik na lugar na nagsimulang manginig ng kitang-kita. Kaswal na tinanong ng ating bida kung ang mabahong amoy ay sobra na para sa sensitibong pang-amoy ng isang aso. Agad na sumagot si Glacia, galit na idineklara na ito ay isang maringal na banal na nilalang, hindi isang alagang hayop, at kayang-kaya nitong tiisin ang amoy. Ngumisi lang ang ating bida, sinasabing labis siyang nakahinga nang maluwag ng marinig iyon. Bigla, isa sa mga halimaw na putik ang sumugod sa kanila na parang maruming bula. Mabilis itong sinalubong ng ating bida gamit ang kanyang sandata, pero agad niyang napagtanto na ang paghiwa sa isang sanaw ng putik ay isang malaking pag-aaksaya ng oras at lakas. Habang tinitingnan ang paligid, napako ang kanyang mga mata sa ilang matutulis na pulang bunga na nakabitin sa kalapit na puno. Malakas niyang inutusan si Lucia na panain ang mga ito, at agad niyang tinira ang mga sanga na naglaglag sa mga bunga. Pinuri niya ang kanyang galing sa pagpana, dinampot ang mga kakaibang bunga, at mabilis na dinurog ang mga ito sa isang pansamantalang tasang may katas. Walang pag-aalinlangan, ibinato niya ang sariwang pigang basurang katas diretsyo sa pinakamalapit na halimaw na putik. Sa sandaling dumikit ang likido, ang malagkit na halimaw ay agad na tumigas at naging isang solidong estatwa na kayang basagin. Nalaglag ang panga ni Lucia nang mapagtanto niyang parang minadali lang nito ang isang komplikadong resipe ng alchemy. Napansin niya na gumawa ito ng pansamantalang pampatigas ng core sa pamamagitan ng pagpapalit sa mga pambihirang sangkap ng isang napakalason na halaman. Ang tanging problema ay ang amoy ng timpla ay parang literal na nasusunog na basurahan. Tumingin ng may panunukso ang ating bida kay Glacia, ipinaalala sa banal na hayop na dahil hindi naman daw ito aso, hindi dapat maging problema ang nakamamatay na baho. Pilit na sumagot si Glacia, nahihirapang panatilihing seryoso ang mukha habang halatang nasasakal sa biological weapon na kanilang nilikha. Mabilis na kumilos, ipinahid ng ating bida ang mabahong gayuma sa kanyang sandata, at madaling winasak ang mga bagong tumigas na halimaw na putik hanggang sa maging maliliit na bato. Ibinigay niya ang natitirang mabahong timpla kay Lucia, na isinawsaw ang kanyang mga dulo ng palaso, at nagsimulang patamaan ang mga halimaw mula sa malayo. Samantala, tuluyang natabi si Glacia, desperadong tinatakpan ang ilong gamit ang kanyang mga paa para malagpasan ang amoy.
Sa kasamaang palad, patuloy lang sa pag-spam ang demonyong mangkukulam ng kanyang summon ability, na lumilikha ng walang katapusang alon ng mga putik na alalay. Mayabang na nagtanong si Eleanor kung handa na ba silang sumuko. Tinantian ng ating bida ang napakaraming kalaban, sinulyapan ang kanyang halos masukasukang banal na hayop, at inamin na ang kanilang kasamang aso ay opisyal ng hindi gumagana. Nang makita ang hukbo ng putik na papalapit, nagpanik na lumingon sa kanya si Lucia, desperadong nagtatanong kung mayroon ba siyang nakatagong backup plan.